chat nyo na nagra-run ako ng Emerald. Nagulat na lang siya na fourth week ko na sa fourth tapos na ako. O di sabi ko may tinatapos lang ako, balikan kita. O di ba? So buti na lang nauna ka. Kasi alam mo na, ayan, grabe yung traffic sa Marcos Highway. Pauwi na lang. Alam mo yung ano, yung travel kanina, Makati to Pasig, 4 hours. Para kang pumunta ng Japan. Ay, nilakad ko na. Kasi anong oras na? Sabi ko, malilate na ako sa core age. Yung, alam mo, nasa SM Marikina, nilakad ko na talaga, promise. Nilakad ko na papunta dito sa bahay. Eto, grabe. Sabi ko, ayokong malate, ayoko naman i-cancel, di ba? Hindi naman pwedeng ipabukas natin yung mga gagawin natin. Ayan, so, excited na ba ang lahat? May mga panyo ba kayo? Tissue. Iiyak na naman si Coach Lani. Magpapaiyak na naman. Okay, ayan. So, sa mga hindi pa nakakaalam ng buhay ko. Sino dito yung naka-attend sa SMX Convention, Business Summit? Ako yung speaker nun. Sino pa? Kasi bitin yun eh. Kasi 15 minutes lang yun, di ba? Yung sharing ko doon. So, ngayon, gawin natin 20 minutes yan. 20 minutes. Okay. So, yan. Magsimula na tayo kasi alam ko naman yung iba nasa daan pa. Diba? Yung iba inaantok na. So, simulan na po natin ang aking slides. Okay. Grabe, ang sakit ng paa ko sa kalalakan. Exercise tuloy ako. Alam mo, tumatakbo ako nakapayong. Punta kasi akong Makati. Tapos ayan, ang nangyari, dapat pala pinagpabukas ko na lang tong Makati na to. Pero okay na yan, nandito na tayo. Move forward na tayo. Nagka-wrinkles tuloy tayo. Buti na lang, mamaya mag-apply tayo ng Celaviv. Okay, ayan. Ayusin natin yung aking okay, grabe, kita ba? Kita na ba yung ano, yung slides? Kita na ba? Yes po. Yes po. Ayan, so I'm Melanie Pilapil. Nabanggit naman na ni Coach Patricia yung aking background, no. So yung yung ibang Yusana, hindi na nila binabanggit lahat kasi napapagod na daw sila sa kababanggit. Okay, sabi ko, yan yun na yan. Yan lang yung ano natin, pagmamalaki. Okay, so ayan, I'm Melanie Pilapil, pharmacist by profession. Hindi na po ako, nakalimutan ko na po ngayong pagiging pharmacist. Yan po yung profile ko dati. So, 2011, nagsimula po ako sa Yusana. Sino po ba dito yung matatagal na? Grabe, mga Jurassic. Mga Jurassic talaga. Sino dito pa-type naman para malaman ko yung mga pacing nyo? Ayan, meron ba? Sige. Yan, so ito po yung background ko noon. Noon. Okay, so wala naman. Walang lumalabas, no, Coach Pat, na ano? Wala po, hindi siya gumagalaw. Credentials. Wala. Hindi siya gumagalaw. Wait lang. Ayaw niya na. Diba? Grabe naman talaga yung itsura ko. Ba't ayaw niya nang mag-ano? Gumalaw. Pati internet ayaw nang gumalaw. Na traffic na. Dali Ayan, mentor, parang nag-slideshow na po siya. Meron ba? Saglit lang. Baka mahina yung net ko. Meron na ba kayo nakikita? Parang wala pa rin. Mahina lang. Ay, mahina.
Ganyan na lang siguro. Okay, para grabe yung net, pati yung net nata-traffic. Grabe guys, kinuha ko pa pala sa Riverbanks yung ano ko, yung laptop ko. Kasi yung fan niya, tawag dito, hindi na rin siya parang nasira na rin yung fan. Di ba, lahat na lang. Okay, saglit. Yan, so ito pa yung background ko noon. So, pharmacist, medical representative, naging medrep po ako. Pagod, puyat, gutom, laging mainit ang ulo. Sinong merong ganyan dito? Sige, patay. Yan, alam mo yun, ano ba naman yan? Yung sahod ko, wala pang ang 15, wala pang ang 30. Diba? Yung pinagkakasya na lang. Diba? So, talagang iinit talaga yung ulo natin. So, yan po noon, yung aking background. 2011 po ako nag-start, 32 years old. Okay? So, ngayon, syempre, eto na tayo. Grabe, palakpakan naman dyan. Hindi ko ine-expect na talagang makukuha ko to sa USANA. Itong mga achievements na to. Sabi ko, pwede pala. Hindi pala siya imposible na yung noon, di ba, nakita nyo na yun lang yung credentials ko, pharmacist lang, yung ganon. Tapos, mainit ang ulo. Kasi nga, gutom. Kasi nga, kahit anong kayod mo, wala pa rin nangyayari. 'Di ba? So, dito sa USANA, lahat ng lahat ng pinapangarap mo, makukuha mo talaga siya. Sisipagan mo lang talaga. Okay? Ako nga hindi ko ini-expect na kaya ko siyang makuha. So, madami pa 'yan. Okay, madami pa 'yan madadagdag. Ayan. Then, 4 po kami magkakapatid. No? So, hindi pa ako matalino. Baka sabihin nyo, ang talino naman ni Mentor Melanie, ni Coach Lani, kasi ang dami niyang naging achievement sa USANA. Hindi po. Sakto lang. Okay? Okay, so mga sakto lang, maganda yan. At least, yes, apply ka lang. Yes, Coach, pag matalino, kasi hindi naman lahat ng matalino. Yung iisipin niya pa. Ano yung 1 week niya pa iisipin, so i-analyze pa niya. Mas maganda yung sakto lang. Okay, so 4 po kami magkakapatid. Yan, bunso po ako sa magkakapatid. Ito po yung itsura ko. Nung high school, no? From elementary to high school, summer na talaga ako nag-aral. No? So talagang gigil na talaga ako pumunta ng Manila kasi sabi nila, maganda daw sa Manila kasi makukuha mo yung mga pangarap mo. Okay? Ayan. So, naghahang na naman siya. Yan, mahina yung net ko. Okay. Nakikita nyo ba itong naka-stripe? Yan po si Coach Allen. Yan, si Coach Allen. Siya po yung nag-invite sa akin sa USANA. Schoolmate ko po siya sa ANU, National University. Grabe, naalala ko tong picture na to. Ito yung dibo ko. Wow, dibo. Dibo, pero tingnan mo naman yung itsura. Nasa bahay lang. Ano yan? Apartment yan. Nirerentahan namin sa Sampaloc. Okay? Dibo na para sa akin yan. Okay? Then, sa ANU pala ako nag-aral. Okay? Sa National University. After kong graduate sa ANU, sabi ko, sa mga hindi pala nakakaalam, isa pa akong single mom. Ayan, ito na tayo. Magsisimula ng natin. Tissue, ilabas ng tissue, okay? So, after ko pong mag-aral sa ANU, sa National University, maaga po tayong na-in-love. Sa maling, alam mo na, kaya guys, sa USANA lang talaga yung, at itodo nyo na talaga sa USANA, magpayaman muna kayo, okay? Para kahit ma-in-love kayo, hindi nyo mararamdaman yung mga pagsubok sa buhay. Okay? So, after ko sa National University, tumawa si Coach Vic. Parang yun, 'di ba? Para mayaman ako, 'di ba? Mayaman ako, sasabihin mo ako kasi lahat na pinagdaanan ko. Kaya focus na lang kayo sa USANA. So ito po, after ko sa ANU, nag-work po agad ako sa Unilab as a medical representative. Alam naman po natin yung Unilab, no? Isa sa malaking pharmaceutical sa Pilipinas. Medri po ako, hawak ko po yung mga doctors. Manila area po ako yung covered ko. So, grabe, no? 32 years old, tingnan nyo ang aking itsura. Grabe, pagod na pagod ako sa buhay. 'Di ba? So, 2 po yung naging anak ko.
So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, maaga akong na-in-love. So, kasalanan ko naman. Meron naman kami sa buhay. No? So, pero hindi ako hindi ko sinasabi sinasabi sa mother ko na yung sitwasyon ko dito sa ayan, ito yung nakakakaba, ito yung mga nag-alarm. Okay? Ayan. So, nakapagtrabaho naman po tayo agad. No? So, habang nag-work ako, kasi kulang dahil sa dalawa yung anak ko, no? Habang nag-work ako, pinasok ko po itong Natasha. Sino po ba dito yung mga titas? Pwede ba natin makita yung mga titas? Nakasabayan ko. Okay? So, Natasha. Alam nyo naman siguro yung Natasha. Guys, sabihin nyo naman, alam nyo yung Natasha para naman makarelate naman kayo sa akin. Natasha, ito ba yung mga di ba magda-direct selling ka, ganun, Natasha. Sa Taft Avenue kasi, di ba, kasi maraming hospital doon. Pag lumalabas ako sa hospital, after ko mag-covered sa mga doctors, ayan po. So, talagang may nakikita ako mga pwedeng extra income doon. So, nag-Natasha po ako. Okay? Nag-Avon. O, sino dito? Di ba? Isang hilera yan sa Taft. Avon, Natasha, Dakis, ano pa ba? Lahat na lang. Sabi ko, extra income para naman, di ba? Pandagdag. Kasi, kung ikaw, single mom ka, dalawa yung anak mo, di ba? Hindi, wala na talaga. Saan mo alam mo yun, kailangan mo talaga magdagdag. Wala nang iba. So ito, di ba, dito na lang ako kay Coach Avi kasi medyo parang parehas kami ng ng tawag dito. Baka nag-Natasha din siya, nag-Avon din siya. Sa dami ng sa Taft, di ba? May Triumph, ayan, di ba? Ang dami. Di ba? Basta ang dami dun ang dami dun sa Taft. So, yun, after pinagsabay-sabay ko yan, Natasha, Avon, nag-Divisoria din ako. Wala eh. Divisoria, nagba-buy and sell po ako. Bumibili po ako ng mga sapatos, mga bags na, yung mga class A na LV, Gucci, di ba? Yung mga Coach, yung mga ganon. So, ang ginagawa ko, mga doctors pang binibentahan ko. Grabe naman. Tapos, yung mga medrep, binibentahan ko din sila. Grabe, sa hirap talaga ng buhay, pinasok ko na lahat. Sabi ko, para may pangdagdag. Kasi pag ikaw lang, syempre, as a single mom, wala, kulang. Okay? Ayan. Then, nag-show my house din po ako. Lahat na lang, sabi ko sa inyo lahat na lang ng business, pinasok ko na. Kasi akala ko, traditional business, sabi nga nila, traditional business, yayaman ka dyan. May ganon. 'Di ba? Dati naririnig natin 'to, 'di ba? So talagang parang sikat siya noon. Mag-franchise ka na lang kasi madam na madam ka. 'Di ba? Magko-collect ka na lang ng pera. So hindi po 'yan ang ganun ang nangyari. So 3 months binenta ko na lang yung pwesto ko. Tapos itong cart ko. Na lang ako. Sabi ko, akala ko dito ako, nagkautang-utang pa ako dito. Wala talagang nangyari. Ayan po, ito po yung dalawa kong anak, 'di ba? Si Jake, 'di ba? Grabe. para silang mga malnourished dito, wala akong mapakain. Tingnan mo naman yung itsura ko. So, sila nag-aaral po sa Ligarda Elementary School, public school noon. No? So, talagang sabi ko, ang hirap maging mahirap. Gusto mong ibigay sa kanila yung future na gusto mo, yung school na magandang school, hindi mo magawa. Kasi nga, kulang yung sakto lang, kulang pa nga yung kinikita mo, kung baga yung sahod mo kulang. Ayan. So ngayon, nagre-rent lang din po kami sa Sampaloc, sa may UST malapit. Sa Ligarda, sa Malyaltad. Okay, yung tirahan namin doon is nag-rent lang po ako ng room for rent, no? So hindi ko talaga sinasabi or sinasabi sa mga kapatid ko yung buhay ko noon. Ayoko talaga kasi nga 'di ba, syempre pagkasalanan mo, yung ginawa mo, yung kasalanan mo na kasi hindi ka nakinig sa amin, yung mga ganun. Sabi ko sa iyo wag ka mai-in love, unahin mo muna yung mga ganito. 'Di ba? So wala nandyan na. So talagang hindi ko sinabi sa parents ko, hindi ko sinabi sa mga kapatid ko yung buhay ko sa Manila. Ito na. Ito talaga yung mga ikukwento ko din sa inyo kung bakit ko talaga trinabaho si Yusana, no? So, nakikita nyo ba yung tilapia?
May story yan. Yung tilapia na yan, pinaghahatian lang namin yan sa tatlo kaming naghahati ng dalawa kong anak. So, ang hirap, no? Yung parang nagtatrabaho ka pero alam mo yun, kulang eh. Magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng tubig, magbabayad ka ng kahit room lang yan, syempre lahat babayaran mo. 'Di ba? So, dito ako naiiyak. Dito dati nga sabi ko, hindi ko hindi ko to maikwento noon kasi sa hirap. Sabi ko, ang hirap pala maging mahirap. Ayoko yung tinitingnan sila na yung aghahati lang kami sa isang tilapia. Okay na. Kaya nakita nyo naman, di ba, yung mga itsura nila, malnourished. Malnourished. Sa Unilab ka, ano sila, tawag dito, madaming vitamins. Kahit madaming vitamins, kung wala namang pagkain, syempre Unilab di ba, mga tiki-tiki, mga silin, kahit meron namang mga free na sample, di ba, para sa mga bata, yun yung mga vitamins. Pero kung yung kinakain mo naman is kulang, wala din. No? So, sabi ko nga, yung Jollibee, may kwento din ako sa Jollibee na to. So, 90s, siguro alam naman to ng mga 90s dyan, pinanganak. Itong Jollibee Value Meal, ewan ko lang kung naalala nyo to, 39ers. 39ers, every time na, di ba sa isang taon, isa lang namang birthday ng anak mo, di ba? So, grabe. So, talagang sabi ko, sige, birthday mo naman ngayon, pero dito lang tayo sa 39ers. Ito lang yung kaya ko. Ito lang yung kaya kong bilhin. Okay? So, naiiyak pa rin ako. Hindi ko na, gusto kong bumabagsak na yung, yung luha ko, pero pag nire-recall ko, tapos ginagawa ko tong slides na to, parang grabe pala talaga yung mga pinagdaanan ko. Okay? So, yun, 39ers, Jollibee, no? Every time merong birthday, yan lang binibigay ko. Gustuhin ko man magpabongga ng birthday, gusto mo man dalhin sila kung saan-saan, hotel or ano man, hindi kaya. Okay, kaya hanggang 39ers lang tayo. May 29ers pala dati. Grabe ngayon, no? 'Di ba? So, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, mahirap talaga maging mahirap. Kaya nag-iisip na talaga ako ng magandang opportunity. Ito talaga yung turning point ng buhay ko. Na-demolish kami. O, diba? Tissue. Iyak na naman ako dito sa demolish na to. Saturday to, wala akong pasok. So, naalala ko, wala akong pasok. Parang 8:30 a.m. Syempre, tulog pa yung ibang tao. Tulog pa kami kasi 'di ba Saturday weekend naman, sige, tanghali na tayo. May nagpupukpok sa bubungan ng bahay. Sabi ko, ano kaya yung parang ginigiba? Yun na nga, ginigiba na talaga yung tinitirhan naming kwarto sa Sampaloc. 'Di ba sa Sampaloc, ang dami doon. Oh, demolish na 'yan. Hindi naman namin alam, hindi naman sinabi hindi sinabi nung may-ari ng bahay na madi-demolish na kami. So, hindi talaga prepared. 'Di ba? So, pagtingin ko, langit na. Oh, 'di ba? Sakit sa puso. 'Di ba, langit na 'yung nakikita mo. Tapos, alam mo yung parang nagulat kayo, natutulog pa, tapos pinupukpok na yung mga, yung bubungan nyo. Yung pala, yun na. Sinisira na yung bahay, yun nga, dinidemolish na. Alam mo, ito yung turning point ng buhay ko. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Ay. Ayan, sabi ng anak ko, Ma, saan tayo titira? Nasa baba na kami. May mga dumadaan na jeep, mga sasakyan. Sabi ko, hindi ko alam. Kasi ang pera na lang natin dito is magkano na lang. Paano tayo magre-rent ng bahay? Di ba kailangan ng 2 months advance, di ba? Mga ganon, 1 month deposit. So sabi ko, hindi ko alam. Alam mo, tulala talaga ako. Habang nakatingin siya sa akin yung panganay ko, sabi niya, Ma, saan tayo titira? Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Sabi ko, ayoko na talagang maging mahirap. Sabi ko, kasi yung ikaw okay lang sa'yo, pero pag nakikita mo yung mga anak mo na nag-aalala kung saan titira, saan kakain. So, nung time na yan, may kapitbahay kaming mabait. Sabi niya sa amin, dito na lang muna kayo sa amin. Bodega lang yun. Sabi ko, okay na to, pagtsagaan na natin.
Kesa naman wala. Manghihiram na lang ako ng pera kinabukasan sa katrabaho ko para lang makalipat tayo. Buti na lang may naawa talaga na kapitbahay na talaga, dito muna kayo, hindi sila nagiba, hindi sila na-demolish yung kapitbahay namin. Sabi niya, dito muna kayo magpalipas ng gabi. Kasi hapon na eh. Yung mga gamit namin, alam mo, para kaming nasunugan, para kaming, alam mo yun, nabaha. Kasi kung ano yung bit-bit namin na gamit, yun lang. Talaga. Yung dala namin. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga ng sitwasyon. So, ito pa, di ba? As nanay, di ba, gustuhin natin na yung mga nagtatrabaho ka pa rin para talagang may income ka, no? Hindi naman pwedeng tumigil ang mundo. So, mga maliliit pa sila eh. Yung isa, grade 1, yung isa grade 6. So, nag-iiwan na lang ako ng sulat. Pagdating nyo ng school, kumain na kayo, gagabihin lang si mama sa work. So, yung kapitbahay namin, nagluluto sila ng ulam. Sabi ko, bili na lang kayo dyan. Alam mo yung ulam na tig 50 pesos, yung mga ganon. Mga pagdating nila sa school, may sulat na ako. Hapon na ako umuwi. Kasi kailangan ko magtrabaho. Diba? Siguro kung nangyari sa inyo yun, wala na. Diba? Parang gusto mo nang gumuho yung mundo mo. Diba? Ayan, sabi ko nga, hindi hadlang, ito coaches, hindi hadlang yung sitwasyon mo ngayon kung may pinagdadaanan ka sa buhay. Ako, sobrang dami ng pinagdaanan ko. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi at lagi kong pinagdadasal, Lord, bigyan mo ako ng magandang opportunity. Hindi hadlang yung sitwasyon ko ngayon para hindi ako mangarap. Para hindi ko makuha yung mga pangarap ko. Okay? Then, syempre, dumating sa akin si Yusana. Grabe, eto na. Palakpakan nyo naman kasi dumating na si Yusana. Kala nyo, tapos na. 'Di ba? So, dumating sa akin si Yusana 2011. Yan. So, ito, prenesenta na ito, itong picture na to, World Trade Center Convention. Grabe, no? World Trade Center Convention. Tingnan mo yung damit ko. Diyos ko, parang basahan. Yung kilay ko sa sobrang stress nawawala na, buti na lang ngayon may micro na. Diba? Uso na ngayon ulit yung kilay. Oh, kilay ko na ngayon. Diba? May kilay na tayo. Hindi na masyadong stress. May pera na. Grabe yung kilay ko. Isang ganun na lang. Oh. Sabi ko, nauubos palang kilay pag na-stress ka. Yun lang yung ano ko ah. Yun lang yung pananaw ko nun sa buhay. So, tingnan mo naman yung itsura ko. Diba? So, ang nag-invite sa akin, yun nga sabi ko sa inyo, si Coach Allen. Ito, 2011 World Trade Center event, convention. Okay? Sabi niyo, ba't ganyan yung tsura mo? Bakit? Grabe yung upline ko. Sabi niya, bakit nakadamit ka? Dapat nakadress. Wala nga akong dress. Wala nga akong pambili. O, diba? So, nag-take lang talaga ako ng risk. Tapos ito pa, may kwento pa ako sa inyo. Sabi niya, uy, 3 months ka na sa Yusana, ba't di ka pa nagjo-join? Hindi talaga ako nagjo-join sa Yusana nan. Training lang ako ng training, nahiya na ako. Nangutang ako ng pera. Ay, hindi. Nung nasa Unilab ako, may nakuha naman akong pera. Kunti lang. Sa dami kasi ng utang. Diba? Sa dami mo ng utang, London po tayo noon. Sa dami ng utang ko noon, ayan, iyan lang parang 25,000 na lang yung pera ko. Diba? Sabi ni Coach Allen noon, uy, 3 months ka na nagtitraining. Sabi niya dun sa mga kasamahan namin, uy, 3 months na to nagtitraining, oh, hindi pa rin nagjo-join. Training lang ng training. So, nahiya naman ako dun. Diba? Sabi ko, oo nga, no? Akala ko kasi free ang membership dito sa Yusana. Okay. So, ayan, nag-join tayo. Sabi ko sa upline ko, 25,000. Okay? Isusugal ko to. I-invest ko to, Coach Allen, sa'yo. Pag di ako yumaman, diba? Nang ano pa ako, nang tawag dito, inano ko pa talaga yung upline. Sabi ko, Coach Allen ito 25,000, may sukli pa ako. Kasi 23,500, 300 points nung 2011. Ang One Business Center, 300 points. Diba? Siyempre, nag-upgrade naman tayo. Okay? So, sabi niya, o yan, may sukli ka pa.
Sabi ko, ito na lang yung pera ko, maawa ka naman sa dalawa kong anak pag ito hindi lumago. O, di ba? Inano ko talaga yung 20, akala mo naman, mayaman, 23,000 lang pala yung pera. Okay? Ayan, so nagyuyusanan na ako niyan. Nag-start na rin tayo magyusanan niyan. Then, syempre, sa hirap ng pagko-commute noon, kasi 2011, 2012, 2013, 2014, ang hirap mag-commute kasi Sampaloc pa ako. Makati Enterprise Center, di ba, yung office natin. So, ang ginagawa ko, sasakay ako ng jeep papuntang Buendia. Sa Buendia, merong mga FX doon, papuntang Fairview, bababa ako ng Spanya. Ayan. Guys, alam nyo bang nangyari sa akin sa pagko-commute ko ng ilang taon? Na-hold up ako. Sa may Tayuman. Bit-bit ko laptop ko. Pinababa kami lahat. Mag-ano daw kami, tawag dito? Mag-withdraw daw kami. Okay? Inasa dulo ako nun. Yung driver, nakatutok na dun sa una na mag-withdraw. Ako nasa dulo, mga ilan ata kami ng 8. Alam mong ginawa ko kasi malapit lang naman bahay namin. Ilang kanto pa. Di ba? Ilang kanto pang ginawa ko talaga, tumakbo ako, hawak ko yung laptop ko kasi galing ako training. Di ba? Galing akong presentation. Talagang sa training nun, talagang inuumaga kami. Inaabot kami ng alas 12, ng alauna. Diba? So talaga yan ang kasagsagan ng mga hold-upper. So talagang tinakbo ko siya, tinakbo ko talaga siya. So talagang sabi ko, Lord, magda-diamond pa ako. Hindi ako pwedeng, hindi ako pwede dito. Nagsisimula pa lang tayo sa Yusana eh. Sabi ko, wala pa akong ipon. So ang iyon ako talagang kinuha, sasakyan. Sabi ko, kahit gabihin ako, diba? Ulan, maaraw, at least may sarili akong sasakyan. Kahit nangungupahan pa rin kami noon sa Sampaloc. Pero syempre, hindi na kami sa room. Apartment na. Diba, nagyuyusana na tayo niyan eh, diba? So, lumilevel up na tayo. So, yun agad yung nakuha ko. Inuna ko talaga yung sasakyan. Kasi syempre, security. Ayoko na mag-commute. Ayoko na yung parang, alam mo yung parang, nanganganib ang buhay mo, nagkakatroma na ako. Pag may tumitingin sa'yo, kala mo hold upin ka. Yun yung yung iniisip ko noon every time na umuwi ako sa training sa office. Okay? Ayan. So, the lowest point of your life can lead to the highest. Grabe. Hindi pa yan. Kung alam nyo lang, hindi pa yan yung pinaka-lowest point ng buhay ko. Marami pa. Kaya ganito ako ka-determinado. Okay? Ayan, ipapakita ko ulit yung yung mga anak ko, si Bea, si Jake. Diba? So, sarili kong magulang hindi naniniwala sa pangarap ko. Mama ko, sabi ko, Ma, tulungan mo naman ako. Ang tawag doon, co-maker, no? Sa sasakyan. Co-maker ba? Yung gusto mong kumuha ng sasakyan, yung may sasakyan ako. Hindi ba naman ako sinuportahan? Ang sabi sa akin, ang pinakamasakit ng sinabi ng magulang ko, ng mama ko, Melanie, ayan ka na naman. Nagyuyusana ka na naman. Diba? Ito na kasi sinabi ko na yung sitwasyon ko nga, yung mga dati. Nagyuyusana ka na naman. Sabi niya, grabe ka naman mangarap, ang taas. Pag bumagsak ka, masakit. Sarili mong magulang sabihin ka, masakit. Kasi di ba sarili mong magulang di naniniwala sa iyo eh. Naging single mom ako. Ang hirap. Di ba? Sarili kong mga anak hindi ako naintindihan. Iniwanan po nila ako. Grabe, no? Ayan na naman, ayoko nang umiyak. Sa na lang, recognition na lang ng ng Emerald. Grabe. Sabi ko, niwanan nila ako. Kasi lagi daw akong wala. Tinatrabaho ko si Yusana, hindi nila ako maintindihan. Hindi nila talaga ako maintindihan. Nagsusumikap ako kasi nag-full-time ako 2011 hanggang ngayon, 15 years akong full-time. Binuhos ko kay Yusana lahat kasi sabi ko, ito lang yung pag-asa ko, si Yusana lang. Nakikita ko na yung mga pangarap ko. Maaabot ko din to. Kasi hindi nila maintindihan. Umalis sila sa akin. Pandemic,
Bali sila sa akin, iniwan nila ako, nagraran ako ng executive gold. Ang hirap kasi executive gold yan. Sabi ko, wala na Lord yung why ko. Wala na yung reason ko. Bakit ako magyuyusana pa? Alam mo yun, di ba, pandemic, nagpe-present ka, online. Online kasi noon eh. Wala namang ano nun. Grabe yung mga downlines ko naman. Coach, meron akong pay-in. Coach, meron akong ganito. Alam mo yung sinusubukan ako ni Lord? Nang sobra-sobra. Sabi ko, kakayanin ko pa ba to? Itutuloy ko pa ba yung executive gold ko? Kasi ang hirap. Sabi sa akin ng coach ko, Coach Allen, babalik din sa'yo yung mga anak mo. Darating yung time, magsusorry sa'yo. Darating yung time. Lumipat ka na ng bahay mo. May pera ka naman. Lumipat ka ng bahay, kumuha ka ng kondo. Darating yung time. Kasi hindi nila ako maintindihan. Hindi ko sila mapilit na ito yung ginagawa ko. Kasi talagang grabe ang pag ano ko kayo sana nung paghahataw. Alam mo yun? Wala naman akong pwedeng ipasok na katulong. Diba? Mas maganda na gusto ko man mag-alagaan sila. Kaso alam mo yun yung andyan yung opportunity, nandyan binibless ka na ni Lord, andyan na yung team, andyan yung alam mo yung gustong-gusto mo nang magyusana, nandyan, ang daming blessings. Diba? Pero, meron pa na challenge. May blessings, may challenge. Kakayanin mo? Kaya lagi kong, wait lang. Wait lang, coach ha. So, lagi kong guys, ito lang. Huwag kayong magtanong ng bakit. Sa'yo sana. Lagi niyong tanungin ano. Kasi dito kayo ma-stuck ng bakit. Cross dapat yung bakit. Na bakit ganitong sitwasyon ko sa'yo sana? Bakit di ako makapam-prospect? Bakit walang nagjo-join sa akin? Bakit wala akong ma-invite? Tama ba? Yan lagi yung mga tanong nyo. Kailangan palitan nyo ng ano. Anong kailangan kong i-improve? Ba't di ako makapag-invite? Anong kailangan kong i-grow sa business ko? Anong kailangan ko na training para ma-master kong inviting, prospecting? Kasi kung lagi kang nagtatanong ng bakit, nako, stuck up ka dyan. Dapat, ano? Okay? Marami bang nagtatanong ng ano? Ay, ng bakit? Meron ba? Meron. Aminin natin para mamaya, 'di ba? Sa question and answer, alam mo 'yan kung ano gagawin natin, 'di ba? So, sa akin, guys, pressure is a privilege. Grabe na stretch ako nun. Kaya yung pressure sa akin ngayon, parang okay lang. Kaya kung ikaw pinipressure ka ng upline mo, ng mentor mo, mag-thank you ka. Kasi hindi ka ma-stretch pag lagi kang nasa comfort zone. Pag gusto mo lang marinig yung gusto mo lang marinig. Kailangan mo ma-pressured para makuha mo yung mga targets mo. Okay? Then syempre, kailangan may disiplina tayo. If you have a discipline, drive, determination, nothing is impossible. Kailangan determinado ka. And ito lang, since nasa social media tayo lahat, maingay ang social media, tama. Stay focused. Find your why. When the why is big enough, the how is easy. Kung wala kang why, di ko alam kung masasabi ko pa sa'yo, ba't ka nandito?
Kung wala kang reason, alamin mo kung bakit ka nandito. On your goals. Commit to the process. Yung iba ayaw ng proseso. Tama. Guys, pasensya na kayo sa akin kasi medyo strict talaga ako pagdating talaga sa sa target, sa goals. Commit to the process. May proseso. Mahirap si Yusana. Pero mas mahirap maging mahirap. Unlock your potential. Ito ang pinakagusto ko. Yung S. Silence the noise. Ang daming bumubulong-bulong sa'yo, tama? Ang daming distractions. May makita ka lang sa social media. Ikaw rin, pati ikaw namumroblema na rin. Problema nila, problema mo. Yung isang araw mo, wala na, sayang. May pinatay, may ganun. Hala, pinatay si ganito. Hala! Alam mo yung parang nadidistract ka. Yung linggo mo sayang, yung araw mo sayang. Kasi nandun ka na nakafocus. Para yung baha, Diyos ko, yung baha. Yung parang yun na yung araw mo. Yung isang araw mo, yun ang inisip mo, yung baha. Execute with intention. Drive it forward. Stay focused. Sabihin mo nga sa sarili mo, focus. Kasi pag di ka nakafocus, di mo magagawa lahat. Di mo magagawa lahat. Kasi bothered ka. Distracted ka. Okay? Sa buhay, walang imposible. Lalo na sa taong gustong matupad ang pangarap. Kung kaya't, hindi magiging hadlang ang kahirapan para ito'y iyong makamtan. Ganun po yung sitwasyon ko. Sobrang pagod na ako sa sarili ko, pagod na ako sa buhay ko, lahat na lang, di ba? Sabi ko, buti na lang dumating si Yusana. Pero ako lumaban. Lumaban ako. Hindi hadlang, lagi kong sinasabi, hindi hadlang yung sitwasyon ko noon na sobrang hirap para hindi ko para makapagsimula ako, mangarap ulit. Ngayon, bumalik na sa akin yung mga anak ko. Ay, diba? Ito na. Ito yung achievements na inaantay nyo, diba? Ayan, sinama ko sila sa Royal Caribbean Cruise. Nag-sorry sila sa akin. Nakapag-banding kami. First travel nila sa Yusana. Sorry, hindi ko naiintindihan yung ginagawa mo nun para pala sa amin ito. Yung sacrifices mo, yung pag-uwi mo ng gabi, alam mo yun, hindi nila makita kasi hindi nila ako maalagaan. Lagi nilang sinasabi, hindi nila ako mahal. Kasi lagi akong wala, hinahataw ko si Yusana. Para dumating yung time, aanihin ko na lang para sa kanila. Diba? Ito yung mga, alam mo, yung mga araw-araw ko na pinagdadasal na sana bumalik sila sa akin. Kasi sabi ko nga, dati, ito na tayo, dati, sa Antipolo lang ako nagsiswimming. Diba? Ngayon, sa Crimson na. Diba? Coach Patricia, ito na yung sinabi ko na sa SMX. Ito na yung nakaka-inspired. Nasa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Diba? Mapapasana all ka na lang. Okay? Dati. Ito na. Dati. Nagbi-beach lang ako sa Cavite. Ito lang naman kaya ko, Cavite. Dito tayo. Dito tayo sa Cavite. Mag-swimming. Diba? Yun lang yung kaya ng budget mo ngayon. Mag-swimming ka na, mag-swimming sa Maldives. Diba? Dati. Diba? Kailan may mga dati tayo eh. Dati, sa Divisoria lang ako namimili, di ba? Nakikita nyo naman, Divisoria. Ngayon, sa Osaka, Japan na.
Grabe. Sa Dotonbori. Diba? Mag-shopping ka dun. May pera na eh. Sabi pala ni Mentor Mad sa akin, kasi nagpalibre siya last Monday. Sabi niya, oy, 15 years ka na, hindi mo ako nililibre. Kasi nagsimula talaga kami, nagkakasabay kami niya nila Mentor Mads. Yeah, oh, 15 years ka na. Hindi ka pa nililibre man, libre ka. Oh, nilibre ko siya last Monday. Sabi niya, bumulong siya sa akin. Marami ka ng pera, nag-emerald ka na. Anong gagawin mo sa pera mo? Sabi ko, magsha-shopping ako sa Japan. LV. Bakit? Di ba may pang-shopping ng LV? Di ba? So dati hindi talaga ako makabili. Class A pa, may class B pa ng LV. Ewan ko, Louis Vuitton ba yun noon? O ngayon, di ba, iniisip ko na yung bibilhin ko sa Japan ngayong December. Ang sarap. Di ba? Dati papansit-pansit kanton lang kami nila Mentor Mads, pero grabe naman ngayon, di ba? Dati, sa Gateway lang ako namamasyal. Ngayon, saan yan? Berlin, Germany na. Palakpakan naman dyan. Di grabe, nangingilabot talaga ako. Sabi ko, hindi ko talaga, hindi ko ine-expect na makakapunta ako ng Europe, ng Berlin, dahil sa sana. Di ba, ang pinapasyalan ko na lang namang Gateway. Dahil sa 23,500 na ininvest ko sa sana, sulit. Sabihin mo ngayon kung hindi sulit. Sulit. Wala. Sulit talaga lahat. Travels pa lang. Diba? Sinabi ko pa sa upline ko, pag di ako yumaman, kasalanan mo. Diba? Buti na lang nagdasal siguro siya. Kailangan yung yumaman. Kasi ako masisisi niya. Okay? Ayan. So, syempre, tinatravel ko yung mga anak ko, mama ko, sinama ko sa Maldives. No? Gusto ko talaga mother kong lagi kong kasama. Kasi syempre, yung mga anak ko, makakapag-antay naman yan. Kasi bata pa sila. Yung mama ko, mother ko, nag-isa na lang yan. Syempre, pag kaya pa rin ng niya, kaya pa ng tuhod niya. Diba? Ngayon, isama nyo yung mga parents nyo sa mga travels kasi free travel tayo. Free travels ang Yusana. Okay? Kaya mama ko sabi niya, grabe, ikaw yung anak ko. O, diba? Yung mama ko talagang dati yung mga pangarap, diba? Inaano niya ako sa mga pangarap ko. Sabi ng mama ko din, diba? Lani, huwag ka siya masyadong mangarap nun. Diba? Sabi ng mama ko nun, pag bumagsak, masakit. O ngayon, sabi niya, ikaw lang yung anak ko na pinag-travel mo ako sa Berlin. Sinama ko siya sa Berlin. Sinama ko siya sa Maldives. Sa Royal Caribbean Cruise, sinama ko siya. Wala na siyang masabi sa akin. O, di ba sabi ko, ang hindi mo matalino na anak, ang magdadala pala sa'yo. Ang di matalino na anak, no? So, yun. Sabi ko niya, buti na lang, nagyusana ka. Naintindihan na nila. Kaya yung mga negative mong family mo, negative, isama mo sa mga travels. Ewan ko na lang. Kung hindi yan, mag-thank you sa'yo. Diba? Isama mo yung pinaka-negative, tas dalhin mo. Diba? Para talagang wala siyang masabi. Masabi niya, thank you, buti na lang, diba? Nagyusana ka. Okay? So, ito po, sabi ko nga, hindi na tayo ngayong magtitilapia. Hindi na natin paghati-hatian yung tilapia. Ayan, girlfriend ng anak ko. So, sabi ko, kahit saan tayo magkumain, diba? Kasi, hirap naman kami sa pagkain noon. Diba? Kain ngayon, kahit saan, kahit araw-araw. Yan, sinasama ko sila, personal travel, ito sa Boracay. Diba? Ito naman sa mga recognition. Then, syempre, gusto ko lang i-acknowledge. Then, syempre, gusto ko lang mag-thank you sa upline ko. No? Si Coach Allen, pagdating sa disiplina, siya talaga yung negosyante na to, ha. May kaya na sila. Okay? Pero, sabi ko noon, bakit ginagawa niya pa ang Yusana? May mga businesses sila. Pero siya yung nagturo sa akin ng disiplina. Ito ang naalala ko. 3 months ko sa Yusana after ng pay setter. May mga ganun ba kayo after ng pay setter? Yung parang, pagod na ako. Diba? Pagod na ako. 2 months, 56 days, pagod ka na. Ganun ang nangyari sa akin. Hataw ka ng hataw. 3 months. Sabi ko, tinawagan ko yung upline ko. Coach Allen, parang napapagod na ako. Alam mo, sabi ng upline ko, ang narinig ko, di ba ang upline magmo-motivate sa'yo? Alam sabi ng upline ko, si Coach Allen, hindi mag-quit ka. Wala, Diyos ko, mag-quit daw ako. Sabi niya,
Tumigil ka nga sa kadramahan mo. Gusto mong bumalik sa kahirapan? O, di ba? Yung mga ganun. Yun yung mga ganun talaga. Yun yung talaga yung gusto mong bumalik sa hirap. Gusto mo ba ulit bumalik sa trabaho? Di ba? Hindi naman po ako against sa employment kasi 7 years naman ako sa Unilab. Pero, alam mo yun yung kahit anong, ano mo dun, kahit anong push mo sa trabaho, walang nangyayari. Pagdating sa time, since, sabi niya, 2011, full-time ka. Baka naman maging falling time ka. Di ba? Falling time. Grabe. Ganyan siya ka-strict sa pagdisiplina sa akin. Full-time. Anong oras ka gigising? Tinuruan niya ako ng habits. Gabi pa lang, ayusin mo na yung mga schedules mo. Full-time. Hindi yung kinabukasan ka saka pala mag-i-invite, magpa-prospect. Walang ganun. Gabi pa lang, ayusin mo na yung mga schedules mo para kinabukasan, tuloy-tuloy ka na sa mga pupuntahan mo. Kaya mag-thank you ka sa mentor mo, sa coach mo, sa upline mo. Grabe. Diba? Di mag-quit ka. Paano ka mag-quit? Ayaw mo na nga magtrabaho. Diba? Yun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, di gagawin ko na talaga si Yusana. Tapos sabi niya, magdadrama ka? Kailangan ng drama, 15 minutes lang. Ha? 15 minutes? Diyos ko! 15 minutes lang daw ako mag-emote. Ngayon marunong na ako. 5 minutes na lang with Justin Bieber na mga music. Diba? 5 minutes. Na decline ka sa mga prospects mo, na reject ka, o wag masyadong umiyak. Huwag ka masyadong huwag mong tambayan yung kadramahan mo. Kailangan move forward ka kaagad. Grabe yung upline ko. Para akong sundalo, no? So, doon ko natuto sa kanya yung habits, yung discipline sa negosyo. Okay? Then, syempre, imot na naman tayo. Ganun lagi ako niyan pag nag-ibang bansa. Bakit? Nagti-thank you Lord ako niyan. Ito, personal travel ko to. Last year kasi na iba nag-Tokyo. Si Yusana. So, kasama din ako nag-Tokyo noon. So, after 1 week, sabi ko, nakabook na ako ng ticket. Di ko naman alam na makukuha ko pala yung Tokyo ni Yusana noon. So, nakabook na ako ng ticket. Ayan, after 1 week, nasa Tokyo na naman tayo. Dati, sa Spanya lang tayo pagulong-gulong. Diba? Okay? Ayan, then, clarity drives powerful action. Kailangan clear yung goals mo. Kailangan klaro yung pinaglalaban mo. Walang tsamba sa Yusana. Walang swerte sa Yusana. Pagtatrabahuan mo talaga. Then, April, ito, may papakita lang ako na picture. Wait lang, yung internet ko nag-ano siya. April. Sabi ko, gusto kong mag-emerald. Wow. Grabe, ito na. Ito na yung mga moments natin sa emerald. Gusto kong mag-emerald director. Well prepared, well planned talaga. Itong emerald ko. After ng first quarter ng April, di ba tapos na? First quarter, second quarter. Talaga namang minute ko lahat mga downlines ko. Meeting doon, present dito, Lawag, La Union, madami pa yung mga pinupuntahan ko. San Fernando, La Union, talagang pinupuntahan ko yung Baguio para ma-meet yung mga associates. Sabi ko, lalaban na tayo. Sinong sasabay sa akin sa pag-run ng Emerald? Okay, ang kagandahan naman, may mga sumabay. Diba? Coach ako, sasabay ako ng Grand Slam. Pinakamahirap kaya, Grand Slam, kunin, di ba? Hokkaido, kasi 3 months yan. Sige. Kasi 3 months din yan, sumabay na kayo sa akin habang nasa momentum. Okay? Pagod, gutom, puyat, kailangan eh. Kasi pag nasa comfort zone lang tayo, hindi pwede. Ayoko mapagod, ayoko magutom. Walang ganun. Pagdadaanan mo talaga yung gutom, hindi ka talaga kakain sa oras. Kasi may mga presentations ka. Pero ito na lang yung iniisip ko. All the hard work, all the sacrifices, all the sleepless nights, struggles, downfalls, it all pays off. Yan na lang lagi. Alam mo yung tulog ko talaga. Hindi ko naman sa tinatakot kayo na wag na mag-run. Siyempre mag-run kayo kasi kailangan. 'Di ba? Tulog ko 2 hours tapos
Parang may insomnia na ako kasi iniisip ko kinabukasan points, sinong kakausapin. Parang may mga ganun na akong pakiramdam. Alam mo, hindi pa nga July ako nag-run, di ba? June, gusto ko na mag-run. Baliw na ako. 'Di ba? Sabi ko sa upline ko kay Coach Alin, gusto ko na mag-run. Run na run talaga na ako. Gusto ko na talaga mag-run. Ano ka ba? Hindi pa kasi may tatanungin pa natin yung iba mong line kung sino yung magra-run. Kailangan nilang sumabay, 'di ba? Ako run na run talaga na. Yung parang lahat na ng katawan ko buo na, lahat ng cells ko gusto na mag-run. Pero ano pala, kailangan talaga dito talaga ng, alam mo yun, yung kailangan may energy ka. Kasi talagang yung presentations, sunod-sunod. Nangayayat ako. From 60, naging 48 na lang ako ngayon. Diyos ko. Oh. Ayan, sa mga nagpapapayat, gusto nyo mag-run. Ito yung the best. Mag-isip. Ha? Ay, sige, mag-ano na lang ako. Di ba? Magra-run na yung iba. Kasi gusto nung, pumayat. 2 months ako hindi nakapag-gym. Na-miss ko ang gym. Nung pumunta na ako sa gym, nagtimbang ako. Grabe, 48. Sabi ko, ha? Yung digital na na timbangan. Sabi ko, hala, 48 na. Nag-ano ba ako? Nagmamalik mata ba ako sa ano ko na to? Grabe. Yung timbang ko, pati timbang ko bumaba. At least ngayon, sabi ko, kailangan kong kumain. Alam mo yung, tas yung tulog ko, hinahabol ko pa rin hanggang ngayon. Grabe, naghahabol pa rin ako ng tulog ko. Diba, tapos na yung run. Naghahabol pa rin ako ng tulog kasi hindi naman pwedeng matulog ka nga ng 12 hours or 10 hours. Ano pa rin, parang puyat ka pa rin, parang pagod ka pa rin. Okay, yan. Then, ito, mga meetings din. Yan. So, ang dami-dami kong mga pinupuntahan. Diba? Ang dami kong mga pinupuntahang mga tao, kahit di ko nakilala, basta humihinga. Prospect. Diba? Kailangan natin mag-present, papunta ako dyan. Kailangan ng points. Diba? So, yun. Talagang mga presentations namin. And working hard for something we do not care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Aralin mo sa iyo sana. Hindi ko pa kasi ganito alam. Aralin mo sa iyo sana. Ano pa rin ako sa prospecting? Doon ka mag-focus sa prospecting. Ano pa rin ako sa inviting? Mag-focus ka sa inviting. Okay, ayan yung mga associates namin. Sana? Wait lang. Diba? Kahit pagod na ako, ayan, pinapakita ko talaga sa kanila na, okay, sige, training pa rin tayo sa Makati. After cut-off yan, training pa rin tayo, i-meet pa rin sila. Okay? Ito na. Muntik na tayo mag 50-50 dito. Yung itsura ko. Diyos ko. Diba sabi ko, kailangan ko mag-ayos kasi nang makita ko to mga picture na to, ito first week pa lang parang naghihingalo na ako. Hindi ko kayo tinatakot, ha. Ayan, naghihingalo na ako. Sabi, ito, after cut-off, first week, yung itsura ko. Sipon, ubo, singaw. Grabe. Kasi yung tulog mo, puyat ka eh. Tapos alam mo yun, pagod. Diba? Sabi ni Coach Alin, kaya pa. Oo, kaya ko, kukunin ko yan. Alam mo yun, yung parang, kaya? Kahit alam mo gusto mo nang sumuko, pero kasi nga may ubo ko niyan. Paano ako makakapag-present kung diba, may tunog yung ubo mo, diba? Meron pang balon na tumutunog sa'yo, yung ilong mo. Diba? Ang ginagawa ko niyan, bago mag-present, sinisingak mo muna sa CR. Lahat ng sipong ko, huwag kang lalabas, ha. Dinadasalan ko yun, huwag kang lalabas, ha, kasi may presentation ako. Alam mo yung kasi, kung kailan naman nagpe-present ako, diba? Ayan na naman yung mga sakit. Ito, humina yung immune system ko, bumagsak yung immune system ko sa puyat. Okay? Lahat na singhutin nyo, alam nyo naman siguro to. Ano tong paninghot na to? Vietnam ba to? Taiwan? Diba nakaubos tayo ng dalawa niyan sa kasisinghot? Diyos ko, hindi na ako makahinga. Diba? Lagi na yan, after cut-off yan ang nangyayari sa akin. Okay? And syempre, after ng 4th week, ito 4th week na to, 4th week to, tingnan mo yung tsura ko. Sabi ko, gusto ko naman kumain ng masarap. Hindi pa rin ako sa yabo. Sabi ko, hindi pa rin ako makakain.
'Di ba? Kasi parang yung ano ko parang nasanay na siya ng 1 month. 1 month nasanay na yung sikmura ko nang wala masyadong kinakain, parang ganon. 'Di ba? Tingnan niyo yung tsura ko. Kayaya talaga ako yan. Syempre, all the hard works, lahat yan, ito na yung results. Ayan, 'di ba? May napag-gold tayo, may mga bagong tawag dito, may mga bagong silver, may mga bagong director, may nag-gold, may mga ito mga ano to, ito bagong directors. Sa team, yan yung mga sumabay. Ang kagandahan din, syempre, kasi ito yung gusto ko talaga yung Grand Slam. Kasi ito, yung Grand Slam is 3 months. Diba? Pay setter. Ito talaga yung consistent na income. Pay setter. Diba? Rising star. Yung $100. Diba? Na steadfast builder. So, yan. Ito yung go-getter ng Hokkaido. So, meron pa akong 2 upcoming. O, diba? Nandito sila ngayon. Si Coach Leslie and si Sir Jules. Nandito sila ngayon sa ano. So, in-announce ko na. Andito sila ngayon sa Zoom. Guys, in-announce ko na. Okay, ayan. Ito, may mga bago tayong director. May bagong silver si Coach Leslie. May bago tayong silver. Yan, si Coach Mona naman is sumabayan. No? So, maganda din talaga na sa team, no, magkakasabay kayong makuha. Sabay-sabay niyo makuha yung mga travels. Ito naman sa Boracay, no? Yung mga na-qualifiers ng Boracay, si Coach Mona nyo, nakuha yung Hokkaido. No? Palakpakan naman natin si Coach Mona. Pinaglaban. Okay, si Coach Allen. Yan. Ito, Hokkaido ko, in-announce ko talaga na 3-4-3 na ako. O, diba? Para ma-pressured ako. Ganun talaga ako, nape-pressured. Sanay na tayo sa pressured. So, hindi pa tapos yung Hokkaido ko. So, ang kailangan ko na lang, yung kulang ko na lang isang pace setter, tsaka yung growth. Pero, syempre, tatapusin na natin yan bago mag September 26. Okay? Then, ang kagandahan din, ang sobra din ako talaga nagte-thank you kay Lord. Kasi ng 4th week ko ng run, July 31, habang ako'y nasa PICC, yung anak kong si Bea graduate. Tourism. Grabe, no? Ang kagandahan din, sobrang thankful din ako sa team kasi sila talaga yung nag-step up nung Friday na alam kong, sabi ko, Lord, ang dami ko pang kulang Friday, pero syempre kailangan mong samahan yung anak mo sa milestone niya. No, yun yung pinakamasarap sa pakiramdam, 'di ba? Na parang ikaw graduate ka din. Okay? Then Saturday nakuha na natin yung Emerald Director. Sunod-sunod, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Sabi ko, wala rin akong tulog nun from graduation. Syempre, kumain pa. Anong oras na kami dumating? Nag-ano pa ako, tawag dito. Nagtatawag pa ako, kumakausap pa ako kasi kulang pa. Then, from this, di ba? Kailangan may from this to this tayo. Ayan, 2011, ito na ngayon, syempre. Talaga namang 15 years ko sa'yo sana ngayong taon. Diba? Hindi mabilis, hindi madali, may proseso lagi kong sinasabi. Basta lumabang ka lang. Kumbaga, marami kang mang pinagdadaanan sa buhay, marami mang pagsubok, matagal ka man nasa iyo sana ngayon, matagal yung mga, di ba yung iba, ito pa rin kasi ako eh. Di ba? Wag mong kaawaan yung sarili mo. Lagi mong isipin, hindi naman lagi si upline, si mentor ang magmo-motivate sa iyo. Ako kasi ang motivation ko, yung mga nasa paligid ko. Yung hirap ng buhay. Kasi ang motivation nawawala yan. Pero pag motivated ka, pag alam mo yung nasa paligid mo, motivation mo na yan. Motivation mo na yan. Di ka na kailangan i-push pa ng upline mo. Dapat lagi kang motivated. And the power of determination will make you unstoppable. So, yun lang po yung sa akin. I hope na marami kayong natutunan, na-motivate kayo ngayong, na-inspired kayo ngayong gabi.
Diba? So, yun lang yung sa akin. Thank you. Grabe. Thank you so much, Mentor Melanie. Grabe, ibang klase talaga yung pinagdaanan ni Mentor. And naalala ko, nag-message ako sa kanya dati na, yung unang-unang time na narinig ko siya, sabi ko, Mentor, grabe yung storya mo. Kasi iyak din ako ng iyak dati nung first time ko siyang narinig. Nakita ko kanina si Teacher Vic, naiiyak din habang nakikinig kay Mentor. So, Mentor, may time po kayo for 1 to 2 questions kung meron pong Okay, okay tanong. lang. Ayan, sige. Guys, meron po ba tayong tanong for Mentor Melanie? Kung may mga nagra-run dyan, grabe no, yung pag-run pala yung nakakapayat. Pero grabe yung glow up talaga, Mentor, promise. Buti na lang may Salaviv. Oo, totoo. Diba? Yun Ayan. lang. May questions po ba tayo para kay Mentor Melanie? Wag lang love life. Wala na. Isang love life. Ayan, wala ba? Question. Hello. Hello po. Ayan. Mentor Marky, ayan, sige po, Mentor. Mentor, Yes, Mer. so quick tips naman for example, nag-run ng PPS, paysetter pala. Tapos somehow medyo na panghihinaan, I'm sure meron kang experience sa ganyang brand partner. So how do you deal with those kinds of situation na na medyo malapit na, for example, tapos die down yung excitement, ganyan. Ako kasi, pag nagra-run siya ng paysetter, no? Yes, mentor. Ako kasi, tinatanong ko talaga siya. Umpisa pa lang, tinatanong ko na itong ano natin, itong paysetter na to is, di ba 3 months na ngayon? Tama ba? Yes. Paysetter, grabe, 3 months na nga eh. Di ba dati 56 days? So, talagang, ibibasic ko muna. No? Basic. So, ito yung munang kailangan mong gawin. Kailangan muna nating may inviting script kasi ako na binibigay sa kanya. No? May inviting script na ito yung gagawin natin. Huwag ka lang yung invite ng invite. Masusunog yung prospects mo. Hindi yung gusto mo mag-Usana. Ay, nagulat siya. Ano yung Usana? So, ako, ang ginagawa ko, talagang mina-mindset ko muna. Kinakausap ko muna siya. Ito, 3 months to. Okay, so ito yung inviting script natin. Inviting ng direct invite, di ba? May direct invite. So, meron ding parang yung magpe-present muna ako sa'yo. Di ba may mga ganon? Yung basic ng inviting. So, kinakausap ko muna siya. So, ito 3 months. Okay, so, huwag kang ma-pressured. Pero ang ibibigay kasi ni Usana sa'yo is 10% lifetime bonus. Tama? 10%. Tama ba? 10% lifetime bonus. So, itong bonus na to, pwede mo tong ipamana din. For example, may anak ka na. Diba? Pag ayaw mo na mag-Usana, 60 ka na or 70 years old ka na, pwede mong ipamana sa kanya. At least ikaw, may 10% ka na bonus. Mindset, turo. Paano kung napanghihinayangan ng loob? Ituturo mo talaga sa kanya, mentor. Sino pa ba hindi mo nakausap? Baka naman meron pa. Baka nakakausap mo palang 10, na-reject ka lang, ayaw mo na. Baka yung pang-11, yun na yung mag-join. Lagi kong sinasabi na, baka hindi mo pa kinakausap, binibigyan ko pa siya ng idea, sino pang kailangan mong kausapin. Andito naman ako, sige, ako munang magpe-present. Siyempre, hindi pa niya alam mag-present, di ba? Nalilito pa siya sa presentation. So, andyan pa yung ano niya, yung pacing niya. So, ginagawa ko, one-on-one talk muna kami. Sino pa bang hindi mo nakakausap? Kailangan kasi natin tumakuha 10% lifetime bonus. Sayang naman kung di mo makuha to. Nasimulan mo na. Pero gusto niya mag-business. Ako kasi may pacing ako na, for example, di ko pinapahit ang PPPS
pag ayaw niya pa mag-business. Kasi ayaw niya eh. For example, gusto niya lang ayoko kasi mamilit. Ayoko, alam mo yun, yung mamimilit ka, tapos yung pacing niya, yung parang, nag-join ka sa USANA, ang gusto mo. Yung, ano muna tayo ng why. Ano muna tayo? Kung baga, sabihin mo muna sa akin kung anong gusto mong mangyari. Pag sinabi mong business, ito, first step natin, kailangan natin makuha yung paysetter, PPPS. Kasi 'di ba may pacing tayo na meron kasi akong tinatanong sa mga associates kung saan ka pacing slow, moderate, parang massage siya. Slow, moderate, or fast. Fast. Fast massage. Pag sinang fast, gusto ko mag-business, okay, tara. Kunin natin yung hard daw, hard. Tara, kunin natin. So, ito yung gagawin natin, ha? Huwag ka munang basta-basta mag-invite. Kasi pag pinakawalan mo yan, mentor, mag-i-invite niya kung sino-sino. Tapos pag na-reject yan, yun na yun. Parang mawawalan talaga siya ng pag-asa. Kasi nga, hindi natin, parang ito yung script ko. Sundin mo to. Huwag kang gumawa ng script mo. Lahat naman tayo may script, no? Meron. So, yun lang, Mentor Marky. Tapos, meron pa. Marami pang taong humihinga. So, kung baga, ikaw mismo, habang may nakikita ka pang humihinga, prospect. Siguro, yung nililimitahan lang niya na ito lang kasi yung ito lang yung kakilala ko. Sabi nga ni Mentor Natsunyo, pag hindi pa 300 yung prospect mo, sa list mo, di mo pa talaga makukuha yung targets mo. Baka naman prospect mo 10 yung 9 kasi na-reject, ayoko na talaga, hindi naman ako mababa yung level ko. Kung baga na upline, syempre pupush mo talaga na kaya natin to, kaya mo to, andito lang ako. Ano pa rin talaga, meron pa siyang bibigyan mo din ng mga ideas pa na sino pa ba sa parent side mo, sino pa bang hindi nakakausap, alam mo yung isa-isin mo sa father side mo, sino pa bang hindi nakakausap, ikaw yung magbibigay sa kanya ng mapa para makuha talaga yan, kasi yung iniisip niya, ito lang kasi naiisip yun. Ilan bang friends mo sa Facebook? 1,000? Ilang bang friends mo sa Facebook? 2,000. Di isa-isahin mo yun. Ewan ko na lang kung wala kang ma-invite talaga. Bibigyan mo na lang talaga siya ng idea as upline na ito yung gagawin mo. Meron pang tao. Sa US, di ba? Dito, yung pinsan ng pinsan mo, baka may ma-refer sa'yo. Yung kapatid mo, baka may ma-refer sa'yo. Or yung mga friends mo, baka may referral sa'yo kung ayaw man nila. Ako kasi referrals. Ganun din. Baka may i-refer yung friends mo. Starbucks tayo pagkatapos. Starbucks na magkano? 220. Tapos meron palang referrals talaga. Ako karamihan ngayon sa akin, yung mga tao, kasi syempre tagal ko na sa USANA, alam naman nilang nag-USANA na ako, 15 years, alam, USANA yan. Bakit USANA? Bakit? Di bang yabang? Bakit? Ayaw mag-USANA? Nakita mo na yung buhay ko, di ba dati? Susi ka pa. Ikaw ngayon. Di ba grabe naman ikaw ngayon, madam na madam. Sige, paano ba mag-USANA? Di ba? Nakita ko kasi yung buhay mo dati. Ganun. Di napapa-join ko ulit. Napapa-paysetter ko. Di ba, hirap ka na sa buhay? Tingnan mo ako, hirap. Tingnan mo, hindi hadlang yung kahirapan. May mga ganong, may mga ganong drama pa ako sa mga prospect ko. Hirap na ako mga prospect, nare-reject ako. Diyos ko, nakailang reject ka na sa pamilya mo. Di ba? Kailangan matibay ka na sa rejections. Sa pinagdaanan mo sa buhay, kailangan matibay ka na talaga. Rejections lang yan, di ba? Sabi ko nga, rejections pa more, di ba? Pag naalala ko yung rejection,
Coach Melanie, nare-reject ka pa ngayon? Oo naman. Pero niisip ko na lang, wala na bang magre-reject? Ang kapitbahay ko, binubulungan ko lang, mag-reject ka, rejectan mo ko, sige, mag-reject ka, mag-reject. Di ba? Pero yun ang ginagawa ko, tapos hindi nare-reject, di ako nare-reject. Ang galing, no? Bumubulong na lang ako, sabi ko, na-reject ako. May isang, na-reject ako. Kasi yun sana, ganyan. Tapos bumubulong na ako sa sarili ko pag naglalakad ako. Pag meron pang mag-reject sa akin ngayon, reject, magre-reject ka? Tapos pag nag-invite naman ako, di ba, hindi naman ako nare-reject. Iniisip ko na lang, sana may kasi para, alam mo yung, para, minsan kasi di ba pag nare-reject ka, ayoko na, pagod na ako mag-Yusana, ayoko na, binigay ko na lahat. Di ba may ganun? Hindi mo pa binibigay lahat, meron pa yan. Sana panghinayang loob, ikaw din talaga na-apply ng sa kanya, mag-guide. Mga dapat niyang gawin. Yun lang Thank po. you. Thank you, Thank you, Mentor Mentor. Marky. Ayan, may tanong, nagre-raise ng hand si Mentor Dennis. Sige Wag po, na. Mentor Dennis. Mentor Dennis joke. Yes. Wait lang, Mentor, unmute ka. Yan. Ayan, okay na ba? Yes. Ayan. Hi, Mentor Hi, Melanie. Mentor. Hello. Hello. Congratulations. Miss you too. Ayan. Tawag nito, ayan, sa lahat to, okay. Ang tanong ko is the system. Kasi lahat naman ng like mga company, yung mga tinatrabaho nila like sa school, company nila, private man yan, okay, yung tinatrabahoan mo dati, meron silang sistema, tama? Meron silang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, kung kailan ka magbe-break, may sistema sila. Okay, ang ask ko lang, Mentor, is, ako na-emphasize ko naman sa mga downline ko, pero sa pangkalahatan to is, hindi kasi nila, nagyuyusana sila, pero hindi nila alam na may sistema ang business natin. Like example, pagpatak ng 5:30, out ka na ng work, like 5:30, nagyuyusana ka na ng 6, 7, 8. Yes, hanggang onwards. Onward. Ang ginagawa lang kasi ng iba, based sa nakikita ko kasi, ginagawa lang nila ang yusana pag gusto lang nila. Any tips sa mga nandito na part-time sa Yusana? Kasi nag-start naman karamihan dito part-time. Almost 80% nandito sa crowd natin dito is 80% part-time talaga sila. Yes. Ngayon, kaya minsan nagko-quit ang mga downline kasi o mga brand partner, wala silang sistema. Kumbaga hindi nila na-gets kung ano ba talagang system sa business nila. Kaya any tips na mabibigay mo sa lahat ng nandito na part-time, nasa Yusana brand partner, 3 years sa Yusana o 5 years sa Yusana, anong tips mo sa mga part-time na ginagawa nila ang business? Ngayon. Yes, ngayon, Mentor. Okay, Yes. sige. Thank you for your wonderful question. Grabe naman to si Mentor Dennis, no? Ako, example ka na lang, si Coach Mona nyo. Okay? Example ko na lang. Si Coach Mona nyo, PNP, SPO2, no? So, si Coach Mona nyo, yung work niya as a PNP, mahirap. Kasi ako, bilang upline, gustuhin ko man na dapat ito yung gawin mo, dapat ganito gawin mo. Kaso, inisip ko, part-time. Pero after work, ginagawa nila si Yusana. After work, anong sinasabi ko? Since nakausap ko siya, since day 1, okay, day 1 pa lang, alam ko na kung bakit siya, alam ko na yung reason niya kung bakit siya nag-Yusana. Day 1 pa lang, alam nyo yan, part-timers, day 1 pa lang, hindi ko mafu-full-time si Yusana, gustuhin man ng mentor na mag-full-time ka pero hindi kasi may work ka nga. 'Di ba? So, ang ginawa ko kay Coach Mona nyo, nandito siya ngayon, si Coach Mona nyo, yung Grand Slam natin. Ma'am, sabi niya sa akin, gusto ko kasi mag-retired ng maaga. Hit ko si Yusana. Kaya, ngayon pa lang, trinatrabaho ko na ngayon si Yusana. So, retirement niya si Yusana. Kasi after 5 years, i-all in na niya lahat kay Yusana. Kasi 15 sa PNP pala, pag naka 20 years ka na, 15 years pa lang siya sa PNP. Pag naka
15 years ka, so syempre 5 years, pag 20 years ka, pwede na mag-retire. Kahit 40 years old ka pa lang. Di ka na kailangan abutin pa ng 65, 60, 55, hindi. Pag naka 20 years ka na pala sa service nila, yun yung tinanong ko sa kanila, pwede, early retirement, pag naka 20 years. So, umpisa pa lang, Mentor Dennis, alam ko na yung reason niya. So, since ako, mentor, upline, ginaguide ko siya. Ito, since part-time ka, ito yung gagawin natin. After work talaga gagawin mo si Yusana. Saturday, Sunday, gagawin mo si Yusana. Pag dumating man yung time na retired ka na, stable ka na sa Yusana. Since day one pa lang, sinasabi ko na, alam ko na yung reason nila, retirement. Pero hindi lahat ng part-timers, yun yung retirement. Gusto lang nila is extra income. Di natin mapipilit. Pero, lagi mong i-guide na ito, since gusto mo si Yusana, nandito ka na Yusana, isisingit natin si Yusana. Kasi gustuhin man natin talagang i-full time eh. Kaso meron silang service. Lalo na, PNP, pag pinatawag sila sa ganito, rally, punta kayo doon. Diba, nasa kampo kayo, dapat nasa kampo. So, mahirap yung sa kanila. Pero, sa mga part-timers na nandito, nakayanan nga din ni Coach Mona nyo na yung pagiging part-time, na mahirap pa nga, diba? Diba, kayo, nasa office lang siya talaga kasi nasa labas eh. Kaya, pag yung reason mo talaga, retirement mo si Yusana, na ito talaga gagawin ko si Yusana, retirement ko na to, kapalit to ng trabaho ko. Kapalit to ng trabaho ko. Para, as upline, alam mo kung paano mo siya ipupush. Kasi since day one pa lang, alam mo na yung reason niya. Kung bakit siya nandito. Example na lang yan kasi andito siya. Dito ngayon si Coach Mona nyo. Kahit interviewin nyo siya ngayon. Andyan siya na talagang gusto daw niya talaga Yusana. Kasi ang dami daw niyang mga businesses, nag-water station siya. Wala rin nangyari, napasok din. Diba? So, nakita niya kay Yusana na talagang na ito na yung magiging retirement ko. Wala nang ibang business na pumasok man sa isip ko, Yusana lang. Kasi ngayon pa lang, tinatrabaho niya na. Napaprocess na rin niya. Dumadaan na siya sa proseso na ito yung mangyayari. Part-time. Sa mga full-time, ayan, i-full-time natin. Talaga, kasi hawak natin yung oras eh. Diba? Sabi nga nila, time management, pero dapat i-priority mo yung time mo. Kasi meron mga, ako part-time na talagang, di ba minsan, naguguluhan ka pa rin sa schedule mo. Kasi ito yung gusto ko eh, pero hindi napapriority yung schedules mo. Kaya, daming oras na nauubos sa'yo. Saan mo ba siya ginagamit? Yung sinasabi mong prioritizing pagdating sa time. Yun. Mentor. Okay ka na, Mentor Dennis? Yes, thank you, Mentor Melanie. Yes, thank you, Mentor Dennis. Last question na lang po, Mentor. Meron pong nag-chat sa atin. Mentor, paano po daw ang strategy para makuha ang attention ng client natin? Kasi based daw sa experience niya, pag sinabing maglalabas ng pera for business investment, umaatras na agad ang client. Ano po ang magandang approach? Yan. Depende yan kung paano mo siya in-invite. Kasi ngayon nga, di ba, 21,000 plus na lang yung pay-in natin. Kasi kung wala kang sinabi na, kung yung inviting mo, yung script mo ng inviting, hindi business, magugulat talaga siya, ay, meron palang ano dyan. Pero kung gusto naman niya, hahanap talaga yan ng paraan. Kung maganda naman yung presentation mo, maganda naman yung offer mo, yung offer ng business. Diba? Kahit walang pera yan,
hahanap yan ng credit card. Hahanap yan ng credit card para masimulan niya yung business. Kung baga sa inviting pa rin talaga, kung paano ka ba nag-invite. Pag-invite mo ba, direct business, walang problema kasi alam ng invite mo, business approach ang sinabi mo. Pag inviting mo na, tara magkape lang tayo, ay wala. Tara magkape. Wala, 'di ba? So, pag depende yan sa invite, paano ka mag-invite. Okay, ayan. So, sulit na sulit po ang oras, mentor. Salamat po sa pagpapa-unlock sa Core Edge. Bago po tayo magtapos, mentor, pwede ba tayo mag-picture-picture muna saglit? Yes.